yan. Kaya naman, pastor, hindi ako umangat sa buhay eh. Kulang ako sa time. And one of the most powerful resources that we could have in this world, wala pong iba kundi ang oras. Naniniwala ka ba? Ako, ikaw, yung katabi mong nasa likod at nasa unahan mo, pare-parehas tayong may 24 oras. Hindi pwedeng gamitin dahilan yan. Kaya naman, pastor, hindi ako umangat sa buhay eh. Kulang ako sa time. Narinig nyo na yung reason na yan? Pastor, kaya naman talagang walang nangyayari sa life ko eh. Di ba? Kulang ako sa panahon. Kulang yung oras ko, kaya naman ganun. Okay? Sino naniniwala dito na yung oras gagamitin natin yan as a tool so that God can actually expand us? So naniniwala ako ang bawat isa, yun nga lang, yung oras na ibinigay sa katabi mo, pares yan, that is equally shared resources, yun nga lang, nasa paggamit talaga nagkakatalo. Tama ba? Sino naniniwala ang oras, hindi mo na makakontrolsing? Hindi mo na ma-edit, hindi mo na ma-undo, hindi mo na babakaligay. Now, the average human being is capable to process 60,000 thoughts a day. Na kaya niyang i-proseso. Imagine, napaka-powerful ng mind natin. 60,000 thoughts. Inisip mo si Crush, inisip mo na papasa ka na ngayon, inisip mo na kikindatan mo siya, ano kayang damit niya, baka magkaparehas kayo, halimbawa lang naman. And I believe, listen, ilan kaya that on that 60,000 thoughts na bumisita sa iyong buhay, ang pwedeng mag-lead sa iyo sa dreams na meron ka. Out of 60,000, ilan kaya yung meron dyan ng mga business ideas? Out of that 60,000, mag-umpisa kaya ako ng negosyo? Out of that 60,000 thoughts, mag-apply kaya ako ng trabaho? Mag-apply kaya ako ng scholarship? Yun nga lang, listen, instead of having the right now attitude, many of us are too lazy. Masyadong tamad lakaran yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Yun nga instead of having the right now attitude, umpisahan ko kaya to, gawin ko kaya to. Sad to say, many of us are too lazy.